Sa isang maliit at malayong bayan, may isang aswang na gumagala at napadpad roon. Ayaw niyang makapamitas sa kanilang lugar dahil may iilan na nakakakilala sa kanya. Kung kaya't naghanap siya ng mabibiktima sa mga kalapit bayan. May mahaba at maitim na pakpak, buhok na kasintigas ng pako, at katawan nito na puno ng dugo. May mahahabang kuko at pangil. Nang may makita siyang aso sa daan, ay agad nilantakan niya para lang mapatid ang kanyang pagkauhaw. Ngunit hindi sapat. Tila nang maamoy ito ng sariwang dugo, manapay nagsaranyo din itong aso para lalong tumalas ang kanyang pang-amoy. Hindi niya alam kung bakit tila preparado ang lahat ng tao roon. Talagang sarado. At walang mga tambay. Palipat-lipat siya ng bubong. Hindi niya mahanap ang tama sa panlasa at ang bahay na madaling silipin at dukutin. Parang gusto niyang kumain ng bata o dili kaya'y isang birhen. Napakatamis at sariwa. Kakampan ito habang nakangisi sa pagilap-lipad niya. May naulingan siyang mahihinang boses. Tila nag-uusap sa malayo. Hinanap niya ito at ilang saglit pa, tamang-tama lang, at natsambahan niya ang isang maliit na kubo sa di kalayuan. Idinikit niya mabuti ang tenga dahil nawala ang mga boses. Nang wala pa ring may marinig ay sinilip niya na may naglalampungan. Kapag siniswerte ka nga naman, takam na sambit niya. Dalaw agad ang putahin niya. At hindi pa amoy kulugo dahil binata at dalaga pa ang mga ito. Kukuha lang siya ng tiyempo kapag nakatulog na ang dalawa. Mahirap na. Mag-ingay baka makatawag pansin sa mga kapitbahay. Sige na babe, pagbigyan mo na ako. Kahit isang beses lang. Kahit na yun lang. Pagsusumamo ng lalaki sa kajowa nito. Ano ka ba? Natatakot ako sa pwedeng mangyari sa atin. Sa paano na yung pag-aaral natin? Napakislot ang aswang sa narinig. Tila yata jackpot pa siya dahil birhen ang babae. Swerte ko talaga ngayong gabi. Bumibilis ang pagtulo ng laway niya. Takam na siyang kainin ito ng sariwa. Napasilip siya sa kubo. Gusto niyang dukutin na ang lalaki at unahin. Hadlang ito sa pinakamasarap na hapunan niya ngayong gabi. Nang marinig niyang nagsasalita ang lalaki, siyempre, itutuloy natin at magsisikap tayo para makatapos. Para sa kinabukasan natin. Sure, bolero. Sagot ng nakikiosyosong aswang. Talaga? Paano kung mabuntis ako? Ani ng babae na nagpapalambing sa nobyo. Hinalikan nito ang labi ng katipan bago nagsalita. Siyempre, pananagutan kita at papakasalan. Ay sus, naniwala naman ang ihatid. Gusto na talagang dukuti ng aswang ang lalaki dahil dito sa mga eksena nila. Ngunit ayaw niyang mabulabog ang bayan na may aswang na gumagala. Gusto niya pa rin malaya siyang nakakapambiktima at nakakalipad sa mga kalapit bahay. Pagkuway na dinig niya'y ulit na nagsalita ang babae. Paano tayo bubuo ng pamilya kung mga nag-aaral pa tayo? Saan tayo kukuha ng panggastos? Ayoko umasa sa magulang natin, babe. Kawawa ang maging anak natin pag ganun. Sinimulan ng halika ng lalaki ang katipan. Lumalim ang halik nito. Habang lumalakbay ang mga kamay sabay sabing, basta, bahala na sa atin ang nasa itaas. Gago, tanginang to. Kasarapan mo tapos ako pagagastusin mo. Huwag niyo akong idamay sa kalandian yung dalawa ha. Nananahimik ako dito at naghahanap lang ng makakain. Mga peste kayo, makaalis na nga. Puta, hindi.